hasten to him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He has the words of life. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. I am resolved to follow my Savior, faithful and true each day. Heed what He saith, do what He willeth, He is the living way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. Amen. Maraming salamat po sa ating pag-aawitan at sa ating po pagpapatuloy, pwede po ba namin i-request na i-open ninyo ang inyong mga camera? Ayan. Maraming salamat po at sa ating panimulang panalangin, hilingin po natin si Brother JR to open us in prayer. Let us pray. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa umaga na bigay mo sa bawat isa. Purihin ka, Ama, sa iyong kabutihan sa amin, Lord God. Nagtaas ang iyong pangalan sa umagang ito. Salamat sa buhay na pinagkaloob mo at sa kaligtasan, Panginoon, na nagmula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Pangunahan mo kami, Lord God, sa aming gagawin, sa ministry na ito, Panginoon. Maluwalhati ka, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita. Gawin mo bawat isa, bigyan ng karunungan, Panginoon. Makalangit na karunungan upang maunawaan namin, Lord, ang mga salita, Panginoon. Banal mo salita, Panginoon. Pagayaan mo kami, Lord, ng palakasan, Panginoon, at ng paggabay, Panginoon, sa umagang ito. Lord, pagkat ang bawat isa, Panginoon, ay nakapokus, Panginoon, tanging sa iyo lamang, Lord God. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, good morning once again and welcome to our Sunday school. At we know that the church is grieving for the loss of another faithful servant of the Lord. At siya ay pinauwi na ng Panginoon, si Brother June. And I know that we will miss him, but we also know that we will see him soon. So let us not be discouraged, and for this is the day of the Lord, and let us focus our hearts and minds in worshiping the Lord this morning by sharing our memory verse. So let us share our memory verse po. Who wants to go first? Yan. Memory verse po. Memory verse natin.
Kung naaalala niyo po yung lesson natin last week, our topic is about what makes God smile. So, ready na po ba kayo mag-share ng inyong memory verse? Reading verse, teacher. Go ahead po. Number 625. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. Amen. Thank you, Ate Ab. From... Go ahead, Deacon. Psalm 115, verse 135. Make your face shine upon your servant and teach me your statutes. Amen. Psalm 146, 7:11. But the Lord takes pleasure in those who fear him, in those who hope in his steadfast love. Amen. From Kabuko po. Lahat ng audio si Joy. Ako po. Sige. Go ahead. Ephesians 5:10, proving is what acceptable unto the Lord. Ephesians 5:10. Nakakonect ka sa o ngayon meron na yan. Yes. Reading verse. Okay, go ahead. Number 625. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. Thank you. Okay, Joy, may audio na kayo. Ephesians 5:10, proving what is acceptable unto the Lord. Amen. Meron pa po ba mag-share ng kanilang verse? From ano po? From S7. Ay, sige, Ate Michelle, go ahead. Hebrews 11:17, by faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promises offered up his only begotten son. Amen. So, last week we have learned that God smiles when we trust Him wholeheartedly, completely, and continually. So let's apply that in our lives today. And sa oras po na ito ay bibigay ko na po ang floor sa ating teacher. Good morning, host, about Isa. As we continue our study in our study of series of Discovering Your Purpose, last time we study about kung ano ba nagpapangiti sa Diyos. Ganun din, nilikha tayo para sa Diyos din. At nilikha tayo para sa kasiyahan niya. Ngayon, ano ba ang pagpapangiti sa Panginoon ngayon? Na gusto kasi ng Panginoon sa atin, nilikha tayo para sumamba sa Kanya. And a lesson ng the topic of our lesson today is the heart of worship. Ano ba yung puso natin or ang puso ng pagsamba na dapat natin gawin sa ating Panginoon? Ano yung sabi ng Romans chapter 6 verse 13? And do not present your members as instrument of unrighteousness to sin, but present yourself to God as being alive from the dead, and your members as instrument of righteousness to God. Ito yung purpose natin. Na gamitin ang buhay na to, ibigay ang ating buhay na to para sa Panginoon sa pagsamba. Huwag natin gamitin ang buhay natin
sa kasamaan dahil patay na tayo dyan. At may bago tayo buhay. At ito ang buhay natin ngayon, sumamba. Dahil ang puso ng pagsamba is ang pagsuko. Alam niyo yung salitang pagsuko kasi hindi ito ganun ka popular na salita. Maraming ayaw nito. Maraming ayaw magpakumbaba, magsabit. Dahil ang tingin nila dito is pagkatalo or tinuturo ng kultura natin ngayon is puro tagumpay. Ayaw natin na sumuko, ayaw natin na magiging talunan. Nasa negative context kasi ito pag ginamit yung word na pagsuko. We talk rather about winning, succeeding, overcoming, and conquering than yielding, submitting, and obeying, and surrendering. Kasi ang puso ng pagsamba ay ang pagsuko talaga. Ito ang response natin dahil mahal tayo ng Diyos at dahil sa kahabagan niya. Dahil nakakamangha ang kanyang pag-ibig niya sa atin at ang kanyang kahabagan. Kaya napakahalaga na ang ating pagsamba ay ang pinapakita natin, ang puso ng pagsamba natin ay ang pagsuko. Kaya sabi in 1 John chapter 4, verse 15, because He first loved us. Ito yung dahilan. Kaya tayo sumasamba, kaya tayo sumusuko sa Panginoon. Dahil ito ang motivation natin, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, kaya mamahalin natin ang Diyos. Di tayo ang una nagmahal sa Diyos, kundi ang ating Diyos ang una nagmahal sa atin. Ngayon si Paul ay nagturo sa mga believers sa mga taga-Roma. In Romans chapter 12 verse 1, dito nakikiusap na si Paul. In Romans chapter 12 verse 1. Mabasa niyan, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies. Kung makikita niyo yung present your bodies, meaning niya is to offer ourselves as a living sacrifice, a holy acceptable to God, which is your reasonable service. Kasi ang tunay na pagsamba is offering yourself to God is what worship is all about. Ang pagbibigay ng ating sarili, ito ang tunay na kahulugan na pagsamba natin. Dahil ito ang gusto ng Panginoon sa ating buhay. Tayo sumukot at magpakumbaba sa Kanya. Hindi yung partial lamang. Hindi 95% ng ating buhay sumusuko tayo sa Panginoon. Dahil hindi rin nalulugod ang Diyos doon. Ang gusto niya, buong tayo sumuko sa Panginoon. Our 100% is to surrender our life to God. But mayroon tatlong bagay na nagbibigay ng barrier sa atin kung bakit tayo hindi sumusuko sa Panginoon. Una, pagtakot. Pangalawa, pride. At pagkalito. Yung mga tatlong bagay na nagbabarrier sa atin. At sa also to, there are two things na tuturo sa atin that we don't surrender our life to God. Ano yun? Una, ang tanong sa atin, mapagkakatiwalaan ba natin ang Diyos? Yung unang dahilan bakit tayo hindi kaya natin sumuko sa Panginoon. Nagtatanong pa rin tayo, napagkakatiwalaan ba natin ang ating Diyos? Kasi tandaan nyo, ang pagsuko, ang essential ingredient sa pagsuko ay ang pagtitiwala sa Diyos. Ang ating pananampalataya. Sabi ng Hebrews nga, di ba? You cannot please God without faith. It's impossible to please God without faith. Kaya napakalaga sa puso ng pagsamba natin sa pagsuko dahil napakalaga ng pananampalataya. Hindi natin ibibigay sa Panginoon ang ating pagsuko at pagtitiwala sa Panginoon kung hindi natin siya ganun kakilala. Kaya nahirapan tayo magtiwala sa Diyos kasi hindi natin ganun kakilala ang Diyos eh.
Di natin siya ganun kalalim ang pagkakilala sa Kanya. Yes, kilala natin siya tagapagligtas, pero na-stuck na lang tayo doon. Ang pagkatakot ang nagbibigay sa atin ng dahilan kaya hindi tayo sumusuko dahil takot tayo magtiwala sa Diyos. But kung malaman natin na mahal tayo ng Diyos, ito mag-aalis ang pagkatakot sa atin. May basa niyo yung verse dyan. That love casts all of fear. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, mawala ang pagkatakot natin. Kung ma-realize natin gaano tayo kamahal ng Diyos, sa bawat araw, sa bawat segundo, doon makikita dapat tayo magtiwala sa Panginoon. Yung pag-ibig ng Diyos kasi makikita natin yan. Kung gaano niya kakilala tayo. Even yung bilang ng ating buhok, alam niya. Ganoon niya tayo kamahal. Hindi ang kanyang paningin, palaging nakatuon siya sa kanyang mga anak. Ang kanyang pandinig, laging nakatuon sa kanyang mga anak. He always care about us. Gusto niya masaya tayo. Hindi kildi ang Diyos. May magandang plano ang Diyos sa ating buhay. Kasi mahal niya tayo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. At pinakamagandang expression ng pagmamahal ng Diyos sa atin is when He died on the cross. Sabi ng Romans chapter 5 verse 8, alam natin yan. But God demonstrated His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Ang greatest expression ng pagmamahal ng Diyos is tumingin tayo sa cross. Ganoon tayo kamahal na handa siyang mamatay sa kanyang mga pinili. Na kahit tayo makasalanan pa, namatay ang ating Panginoon. Binigay niya ang bugtong na anak niya para sa atin. Kaya ang ating Diyos, hindi siya cruel na Diyos, hindi siya bully na Diyos. Hindi niya gagamitin yung panakot niya sa atin para mag-submit tayo sa Kanya. Dahil ang Diyos ay nagmamahal, nagbibigay ng kalayaan, tagapagpalaya siya at nagbibigay ng kalayaan siya sa mga taong sumusuko sa Kanya. Kung tayo susuko sa ating Panginoong Jesus, as we give in ourselves to our Lord and Savior, dito madidiscover ang Panginoon natin, hindi siya tyrant na Diyos, hindi siya malupit na Diyos, at tagapagligtas siya. Hindi siya boss na Diyos, but kapatid natin siya. Hindi siya dictator na Diyos, but He is our friend who laid down His life to His own friend. Ganoon ang ating Panginoon, Jesus. Kaya mapagkakatiwalaan natin siya. Ito yung unang dahilan, ba't di natin binibigay ang ating sarili sa pagsuko sa Diyos. Pangalawa, is admitting our limitations. Ito yung second barrier, yung ating pride. Di natin tanggap, hindi natin kayang i-admit sa Panginoon na may mga limits tayo. Ilikha lang niya tayo. Di tayo pwede mag-in charge sa ating buhay. Ito yung oldest temptation dati. Dito na nabagsak si Lucifer. Gusto natin maging Diyos. Gusto natin na we take control in everything. We take in charge in everything. Kaya nangyari, pinipilit natin mangyari ang gusto natin, pinipilit natin maging Diyos sa buhay na to. Anong nangyari? Nagbibigay ito ng stress sa ating buhay. Sa pag-iipag-struggle natin sa Panginoon, hindi tayo mananalo mga kapatid. Nilikha lang niya tayo. Sabi ni A.W. Tozer the reason why many are still troubled, still seeking, still making little forward progress is because they haven't yet come to the end of themselves. We're still trying to give others and interfering with God's work within us. Pinipilit natin na tayong gumawa ng plano sa ating buhay. But
Malagang maunawaan natin hindi tayo Diyos. At minsan lang hindi tayo magiging Diyos. Nilikha lang tayo ng Diyos, nilikha lang tayong tao ng Diyos. Ito yung design ni Satan eh. Kaya dito siya nabagsak. Kaya in times na dadaan tayo sa buhay na may mga limitation tayo, ito yung nagbibigay sa atin ng ng pagkainis, galit, at sama ng loob. Kaya pagka in times kasi may ugali tayo bilang tao, o bilang Kristyano rin. Gusto natin tayo palagi ang bida. Yung word na ko dyan. Gusto natin tayo matangkad, gusto natin tayo matalino, tayo maganda, tayo ang pinakamayaman. Gusto natin lahat ng bagay makuha natin. Pag hindi nangyari to, dito pinagkaloob sa atin ng Diyos, magkakaroon tayo ng murmuring sa Diyos. Pag di na napagkaloob yung gusto natin. Parang iniisip natin mali ang Diyos sa ginagawa niya. Kakaroon tayo ng karakteristik na pagkaingit sa iba, jealousy, self-pity. Napakalagang matutunan natin that we need to admit ourselves, our limitation, na tayo tao lamang. Susunod lang tayo kung anong gusto ng Diyos sa ating buhay. Ito yung dalawang bagay na nagiging dahilan bakit hindi tayo sumusuko sa Panginoon. Ngayon, ang tanong ngayon, ano bang meaning ng pagsuko? Our lesson na tinuturo sa atin dito, ang pagsuko sa Diyos, sabi ito, surrendering to God is not passive resignation, fatalism, or an excuse for laziness. But ang kalugan ng pagsuko, itong true meaning ng pagsuko, sacrificing your life or suffering in order to change what needs to be changed. Ang pagsuko sa Diyos ay gagawin natin kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin. We will do anong purpose ng Diyos para sa ating buhay. Sabi dito, God often calls surrendered people to do battle on His behalf. Yun ang gagawin natin. Hindi sinabing tatanggalin natin mag-isip na. Tandaan natin, hindi lumikha ng Diyos ng robot at hindi gusto ng Diyos na sambahin siya ng mga robot. But ang motivation bakit tayo sumusuko sa Panginoon dahil mahal natin siya, dahil mahal niya tayo. Yun yung mahalagang makita natin. Surrendering to God is gagawin natin kung ano yung purpose natin. Gagamitin natin kahit mag-suffer tayo dahil itong gusto ng Panginoon para gampanan ang purpose natin. Ba't tayo nilikha ng Diyos? Para sa kalwatian ng kanyang pangalan. Surrendering is not repressing your personality. Hindi para pigilan yung mga personality natin o yung iba-ibang personality natin. But ang purpose bakit tayo sumusuko sa Panginoon para lumabas ang tunay na personalidad natin na dinisign ng Panginoon sa ating buhay. Sabi ni C.S. Lewis nga, the more we let God takes us over, the more truly ourselves we become, because He made us, He invented all the different people that you and I were invented to be. It is when I turn to Christ, when I give up myself to His personality, that I first begin to have real personality of my own. Si C.S. Lewis, nakita niya, tunay na personality niya, yung sumuko siya sa Diyos. Ganun din tayo. As we humble ourselves to the Spirit or the Holy Spirit na sa ating buhay, sabi doon, He's transforming us to the image of His Son. Tinatransform tayo ng Banal na Espiritu katulad ng ating Panginoong Jesus sa kanyang karakter. Yun yung mahalagang gagawin natin. Hindi ito para pigilan ng ating mga personality, but ilabas ang tunay nating personality dahil disenyo tayo ng Panginoon. Yung napakagandang disenyo ng Panginoon sa ating buhay. At ang pagsuko ay makita to sa ating pagsunod.
Napakaganda rin. Ito humingi din ng pagsuko. Nakita ang pagsuko natin kung patuloy tayong sasabihin natin sa Panginoon, yes Lord, I will follow you. When time na tinawag si Isaiah, Lord, here I am, send me. Yung tinawag ni Samuel, sabi niya, Lord, nakikinig ako sa iyong salita, Lord. Even kay Paul, when nakita niya ang Panginoon, the road to Damascus, Lord, ano po ang gusto niyo? Napahalaga. Hindi yung no, Lord. Contradiction to sa yes, Lord. Ito yung pagsamba, ay ang pagsuko ay ating patuloy na pagsunod sa ating Panginoon. Kung makikita niya yung buhay ni Peter, yung nakilala niya ang Panginoon, in Luke chapter 5, verse 5. Mabasa niya in Luke chapter 5, verse 5. Mabasa niyan. Yun yung time na nangisda si Peter. Si Simon pa siya yun. Si Simon. Buong gabi siya nangisda pero wala siya nahuli. But yung time na nakilala niya ang Panginoon, inutusan siya ng Panginoon na bumalik muli siya sa palaot at ihagas niya ang kanyang lambat. But ano sabi ni Peter? Sabi ni Peter, Master, in Luke chapter 5, verse 5, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. Hindi niya kinestyon ng Panginoon, but sumunod siya na kahit napaka-imposible na pinapagawa ng Panginoon. Dinisip ni Peter, sino ba to? Ni Simon, sino ba to? Ano ka nito sa pangingisda? But he follow. Sinunod niya ang Panginoon na kahit parang napaka-imposible. Ganun ang pagsunod. Na kahit na sa ating pananaw, sa ating kaisipan, sa ating nakikita ng ating mata, ay wala namang saysay, but alam natin may purpose ang Panginoon. We need to obey. Ganun ang pagsuko sa Panginoon. Dito mapapakita yung best natin pagsuko sa Panginoon, sa patuloy natin ng pagsunod sa Kanya. Napakalagang mautunan natin yan. Sunod, another aspect of a fully surrendered life is trust. Ito makikita natin. Ito yung another aspect ng pagsuko sa Panginoon. Kung tayo fully surrender sa ating Panginoon, magtitiwala tayo sa Kanya. Kung makikita niya si Abraham, sumunod siya sa Diyos kahit di niya alam saan siya pupunta. Iniwan niya ang kanyang pamilya, iniwan niya ang kanyang mga kaibigan or yung bayan niya kung saan siya nakatira niyan. Iniwan niya hanap buhay niya. Sumunod siya kahit di niya alam saan siya pupunta dahil may pangako sa kanya ang Diyos. Si Hannah, naalala niyo si Hannah? Nanay ni Samuel. Di niya alam kung kailan ang perfect timing ng Panginoon ay pagkakalap sa kanya yung anak. Kahit na kinukutsa na siya, wala siyang anak. Kahit inisip na ng time na nagpipray siya sa templo, inisip ni Eli, nalasing na si Hannah. Pero nagtiwala siya, nag-submit siya sa purpose ng Diyos. Kahit di niya alam kung kailan. Si Mary, di niya alam paano mangyayari. Yung miracle na mabubunti siya kahit dalaga siya. Si Joseph, yung kilala si Joseph, the dreamer, di niya alam kung bakit nangyari mga bagay na nangyari sa kanya. Binenta siya ng kanyang mga kapatid. Tapos, nakulong siya sa Egypt. Napagbintaan siya. Ba't di siya nagtanong ng why? Ito man nangyari sa kanya. But sa lahat ng mga tao na ito na binigay example sa atin sa Biblia, they have fully surrendered to God. Dahil nagtiwala sila kung ano yung layunin ng Diyos sa kanila.
Ganun din sa atin. Kung tayo'y sumusuko na sa Diyos, mag-rely tayo sa ginagawa ng Diyos. Instead na maging i-force natin agenda natin, i-manipulate natin, i-control natin lahat ng sitwasyon na nangyayari sa ating buhay. Kailangan natin bitawan yun. But magtiwala tayo sa ginagawa ng Diyos. Sumuko tayo sa ating Diyos. Huwag natin gawing tayong in charge sa buhay na to. Sabi in Psalms 37 verse 7, in Psalm 37 verse 7, surrender yourself to the Lord and wait patiently for Him. Or be still before the Lord and wait patiently for Him. Ito yung pinapaalala sa atin. Instead na mag-control sa ating buhay, mag-in-charge sa buhay na to, sa manangyari, we trust more. Kung tayo patuloy na nagtitiwala at sumuko sa Panginoon, hindi tayo mag-react sa mga sasabihin ng ibang tao. Hindi tayo mag-rush para i-defend ang ating sarili. Magtitiwala tayo kung anong gusto at layunin ng Diyos sa atin dahil sumuko tayo sa Kanya. Dahil Panginoon siya at Diyos siya. At di magbabago yun. Pero ang pinamahirap na bagay, kung bakit tayo hindi sumusuko sa Diyos, ay yung pera. Ito yung number one na bagay na isang dahilan bakit tayo hindi sumusuko sa Diyos. In times, yung pera talaga ang dahilan. Marami sa isipan natin, gusto natin mamuhay sa Diyos. At gusto natin kumita rin ng maraming pera para pagdating ng panahon, komportable tayo at makapag-retire tayo pagdating ng panahon. But tandaan natin, ang sabi ng lesson natin, ang retirement ay hindi to goal ng pagsuko natin sa Diyos. Hindi to goal. Dahil ito ang maipagkompetensya sa ating Panginoon. Nasabi niya in Matthew 6 verse 24, you cannot serve both God and money. And sabi ng Matthew chapter 6 verse 21, whenever your treasure is, your heart will be also. Kaya napaka-imposible na sumusuko tayo sa Diyos tapos sumusuko din tayo sa kailangan natin na pera. Hindi ko sinasabing pabayaan natin na tayo magtrabaho. But pipiliin natin, ano ba yung mahalaga? Ano ba yung mahalaga na pipiliin natin? Mas mabigat na ba yung pera kaysa sa Diyos? Kaya napakalaga na matutunan natin na hindi pera ang magbadahilan hindi pera ang magiging dahilan para na mamuhay tayo diyan. But ang buhay natin dapat ay patuloy na pagsuko sa Diyos sa lahat ng bagay. At magiging example natin diyan sa pagsuko talaga ang ating Panginoon Jesus. He is the great supreme example. When He humbled Himself, kinuha niya ang laman ng tao, nabuhay niya sa langit eh. Tinatakpan ng kanyang kalatian ng mga anghel, but He humbled Himself para luwalhatiin ang kanyang Ama. Kung mabasa niyo Mark chapter 14 verse 36. In Mark chapter 14 verse 36. Sabi ito, Abba, Father, all things are possible to you. Take this cup away from me. Nevertheless, not what I will, but what you will. Sa kanyang panalangin, alam niya kayang gawin ng Diyos, ng kanyang Ama, lahat ng bagay. Kaya niyang alisin yun. But hindi niya hiniling yun. Hindi niya hiniling, Ama, alam ko kaya mo gawin lahat ng bagay. Alisin mo po tuloy itong saro na to. Hindi ganun ang pinag-pray ng ating Panginoon. But ang pinag-pray niya, Ama, mangyari nawa yung gusto.
ay yung pinag-pray ni Jesus Christ. Ay yung hiniling niya sa Panginoon. Mas gusto niyang mangyari ang gusto ng kanyang ama para sa kalulatian ng kanyang pangalan, ng kanyang ama. Kaya ang tunay ng pagsuko ay ito ang sasabihin. Father, if this problem, pain, sickness, or circumstances is needed to fulfill your purpose and glory in my life or in others, please don't take it away. Lord, kung itong masakit na bagay ito, itong sakit na to, itong man nangyayari sa aking buhay, kung dito marahati ang iyong pangalan, kung dito may tataas yung iyong pangalan, Panginoon, mangyari nawa ang iyong gusto. Ako, na-experience ko rin yan. The times na si Mama at Papa, I pray, Lord, kung pagalingin niyo yung si Mama at si Papa. I pray, tayo rin nag-pray. But ang hatol ng Panginoon, sagot niya, He given the healing na yung healing na hindi kayang ibigay ng mundo to. Kinuha sila ng Panginoon. But in everything nangyari yun, I thank God in everything. I praise God in everything. Nagtiwala ako sa Kanya kung anong gusto niyang mangyari. Inamatay si Papa, una ko tinawagan niya kasi si Pastor. And ang isa lang tanong sa akin, Pastor, maluwag ba sa'yo? Ang sagot ko kay Pastor yun is, maluwag sa akin dahil itong gusto ng Panginoon. Ito yung layunin niya. Ganun ang pagsuko. Kahit masakit na bagay, kailangan natin ipagkatiwala sa Diyos. Kailangan natin magpakumbaba sa Diyos. Hindi magbabago kung sino siya. As long the heaven and earth is higher, His ways and His thoughts is higher. This is the level of maturity na dapat natin matutunan. At hindi ito madali. Even Jesus Christ, He agonized. Nahirapan siya. Nagpawis na nga siya ng dugo. Lumuha na siya ng dugo eh. Parang gampanan niya ang layunin ng kanyang ama. Napakahirap ng pagsuot, but kailangan natin itong gawin. Kailangan natin mahibaka sa ating sarili. Yan yung meaning ng pagsuko. Pangalawa, ano ba blessing ng pagsuko? The blessing of surrender. The blessing of surrender noong unang tuturo sa atin ng Biblia is kapayapaan, peace. Yung time na si Eliphaz pinapayuhan niya si Job, ito sabi niya in Job chapter 22 verse 21. Ito sabi ni Eliphaz kay Job. In Job chapter 22 verse 21, agree with God and be at peace, thereby good will come to you. Ito yung biyaya ng pagsuko sa pagsuko sa Panginoon. May kapayapaan. Maluwag sa'yo. Kaya mo magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng mga sakit na bagay na nangyayari sa buhay na ito. Dahil sumuko tayo sa Panginoon. Pangalawa, we will experience freedom. In Romans chapter 6 verse 13, and do not present your members as instrument of unrighteousness to sin, but present yourself to God as being alive from the dead, and your members as instrument of righteousness of God. Nagkarayaan tayo. And last, ma-experience natin yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Ito yung masarap pag sumuko sa Panginoon May kapayapaan ka, bibigyan ka ng kalayahan ng Panginoon na hindi tayo mangamba. Dito makikita yung kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng mga nangyayari na unos ng ating buhay. All the challenges and temptation ng buhay na ito, kaya mapagtagumpayan ng ating Panginoon yan. As we surrender to Him. Ito yung magandang pangako ng Panginoon. Alam niyo si Joshua? Si Joshua rin, dumaan din sa matinding pagsubok din. Yung siya ng leader ng Israelites, yung time na matanggap na nila yung pangako ng Diyos, nagkaroon ng obstacle. Kailangan nila harapin yung wall of Jericho. But
Yung sumuko siya sa Panginoon, nagtiwala siya sa Panginoon, doon niya nakita yung tagumpay na binigay sa kanya ng Panginoon. Kahit na napakahirap yung pinapagawa sa kanya ng Diyos. Isipin natin, no? Tutumba ang Wall of Jericho sa pamamagitan ng pag-ikot nila na kada araw na isang beses. In 6 days, umikot sila. Kada araw ngayon, umikot sila. And on the 7 days, ikot ulit sila sa Wall of Jericho. Then sisigaw, mag-blow sila ng trumpet at sisigaw sila. Parang naman yun, imposible naman yun. Kung gagamitin natin ang karunungan natin. But hindi, gano'n ang ginawa ni Joshua. Hindi niya tinanong ang Panginoon. But nagtiwala siya. Nagpakumbaba siya, sumuko siya sa Panginoon. Dahil alam niya pagkakalob sa kanya ng Diyos, yung pangako ng Diyos. Kaya ang tunay na tagumpay ng buhay na ito, na pagtagumpay ni Joshua rin, binigay sa kanya ng Panginoon, yung binigay ng Panginoon sa Israel yung pangako ng Diyos. Isang tunay na tagumpay ay ang pagsuko sa Diyos. Hindi ang pagsuko sa Diyos ay magiging talunan ka. Hindi ang pagsuko ng Diyos ay hindi ka magiging successful. But ang tunay na pagsuko ay ito ang tunay na tagumpay ng buhay na to. Hindi ka magiging mahina, but ito magiging kalakasan natin as we fully surrender to our God. Sabi nga ni William Booth, sabi niya ito, founder of Salvation Army, sabi ni William Booth, the greatest of man's power is in the measure of his surrender. Napakadakilang tao kung tayo ay patuloy na sumusuko tayo sa Diyos. Ano ba kaya natin isuko sa Diyos? Gaano ba nakalawig o anong measure na ba ang sinuko natin sa Diyos? Dahil ito ang tunay na successful na buhay na to. Ito ang tunay na tagumpay ng buhay na to. Dahil ang mga sumusuko sa Diyos or nagpapakumbaba sa Diyos, ito yung mga pinipili ng Diyos para gampanan ang kanyang hangarin. Si Mary, pinili ng Diyos si Mary bilang ina ni Jesus Christ hindi dahil mayaman siya, talented siya, maganda siya. But ang purpose bakit siya pinili ng Diyos dahil siya mismo, he totally, fully surrendered to God. In Luke chapter 1 verse 38, kung mabasa niyan, in Luke chapter 1 verse 38, then Mary said, behold, the maidservant of the Lord, let it be to me according to your word. And the angel departed from her. Si Mary, pinili siya ng Panginoon. Napaganda ng sagot ni Mary. Kahit napaka-challenging yung gagawin niya dyan. But he humbled himself and accepted ang gusto ng Panginoon sa kanyang buhay. Nothing is more powerful than a surrendered life in hands of God. Yung mahalagang matutunan natin. Sabi ng James chapter 4 verse 7, therefore, submit to God. Ito yung blessing ng pagsuko. Gusto natin gamitin tayo ng Panginoon. Gusto natin na gamitin ang buhay na to para sa kalwatian ng Diyos. Magsisimula ito sa ating pagsuko. Sa ating pagpapakumbaba sa ating Diyos. And last, the best way to live. Ano ba mabuting pamumuhay? The best way to live is not the best way to live, is the only way to live. Ang pagsuko. If everybody, lahat tayo ay nagpapakumbaba or sumusuko tayo, may mga bagay tayong nagiging Panginoon ng ating buhay. Yan ang word na yun. Yung tamang word. Marami sa atin na maraming nagiging Diyos. Kung hindi tayo sumusuko sa Diyos, sa ibang Diyos tayo sumusuko. In times, trabaho natin. Pera. Sarili natin. Karelasyon. Pangarap. Pag-aaral.
kaibigan, maraming bagay, pamilya natin. Kasi kung hindi tayo sumusuko sa Diyos, then sa ibang Diyos tayo sumusuko. Nagkakaroon tayo ng Diyos-Diyosan. Hindi nga tayo sumasamba sa mga wooden image. Sumusuko naman tayo, sumasamba naman tayo sa mga bagay na bibigay sa atin ng umaagaw ng atensyon natin sa Diyos. Sabi ni Stanley Jones, if you don't surrender to Christ, you surrender to chaos. Kaya tayo maraming challenging sa buhay na to, maraming tayong struggle sa buhay na to. Kasi hindi natin pinipiling sumuko sa Diyos. Both ways naman yan eh. You either, kung di tayo sumuko sa Diyos, may mga trials and challenging sa buhay na to. Ganun din naman, pag sumuko sa Diyos, may mga challenges sa buhay na to. But ang pinakaganda kasi doon, yung pagsuko kasi, ito yung magandang pipiliin natin. Ito lang yung way ng pamumuhay na dapat natin gawin bilang anak niya. Kung pipiliin natin ibang bagay, ito maglilid sa atin sa frustration, disappointment, and self-destruction. Ito yung effect pag di tayo sumuko sa Diyos. Sabi, balik tayo sa Romans chapter 12, verse 1. Kung mabasa yun yung your reasonable service, yung word na yun, ang meaning niya is the most sensible way to serve God. Ito yung katagkap-tanggap sa Panginoon, yung pagsuko na binibigay natin sa Panginoon. Kaya ang katanggap-tanggap sa pamumuhay natin ay namumuhay tayo, nagpapakumbaba, sumusuko sa Diyos. Hindi to foolishness pag tayo sumuko sa Diyos. Hindi to foolishness, hindi to foolishness. But ito yung pinaka-wise na gagawin natin. Sorry. Ang pagsuko hindi to foolishness, but ito yung pinaka-wise na pipiliin ng kanyang mga anak. Isa tayong wise na tao kung tayo sumusuko sa Diyos. Sabi ni Paul in 2 Corinthians chapter 5 verse 9, therefore, we make our aim, whether present or absent, to be well-pleasing to Him. Ganun sabi ni Paul. Paalala niya sa mga taga-Corinth. Kung wala man siya, o nandyan siya, ang aim nila ay maging pleasing sila sa Panginoon. Ganun din tayo. Our goal in this life, kung gusto nating malugod ng Diyos, gusto nating maging masaya ang Diyos, gusto nating bigay ng kangitian sa Diyos, our aim is our fully surrender to God. We will say yes to Lord. Dahil ang pinaka-greatest hindrance na dahilan kaya tayo hindi sumusuko sa Diyos, pinaka-greatest hindrance kasi yung sarili natin. Yung napaka-number 1 na kalaban natin, ang ating sarili. Ating pride, mga personal ambition natin. Hindi natin makita at ma-fulfill yung purpose ng Panginoon kung patuloy tayo nakapokus sa ating mga gusto natin. Puro tayong nangyayari. Napakalaga na gampanan natin na ang Diyos ang nagpapatakbo ng buhay na to. Ang ating Panginoon ang pinag-drive na natin sa ating buhay. Let the Lord Jesus Christ be the driver of our ship. Bayaan mo ang Diyos na maghawak ng manibela ng buhay na to. Pag tayo matakot, tandaan natin, sa lahat ng bagay nangyayari sa anak ng Diyos, lahat ay mabuti. Lahat ay nasa kamay niya. Ni minsan man, hindi to out of control. God is still in control in every situation sa buhay ng kanyang mga anak. May mga sakit na bagay mangyari, may aalisin ng Panginoon. But
Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Kaya niya ito yung handle. Kaya si Paul, kung makita niyo si Paul sa kanyang buhay, when he surrendered in the road of Damascus sa Panginoon, nakilala niya ang Panginoon, nabulag siya dahil doon. At bumalik ulit ang kanyang paningin, sumuko siya sa Panginoon. In the midst of his trouble sa kanyang ministry, nabugbog siya, nagutom siya. Ang sabi niya, kaya niya makontent. Bakit? Tandaan yan, paborito natin yung verse, Philippians chapter 4, verse 13. Masabi ng Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Sa gitna ng mga challenges ni Paul nangyari sa kanya, sa mga kahirapan nangyari sa kanya, ang ganda ng sabi ni Paul, kaya ko gawin ang lahat ng bagay dahil sa lakas ng Panginoon. Dahil nagpapakumbaba sa ating Diyos. Kaya sabi ni Paul in 1 Corinthians chapter 15 verse 13, I die daily. In 1 Corinthians chapter 15 verse 13 to 31, I die daily. Kaya ang pagsuko ay paumuhay natin to. Lifestyle to. Di ba last lesson natin, kung naalala natin, ang pagsamba is a lifestyle. Kung ang pagsamba, ang puso ng pagsamba ay ang pagsuko, paumuhay din natin to. Araw-araw to sinasabuhay, hindi lang araw ng linggo. This is our daily habit. Sabi ni Jesus Christ, di ba, in Luke chapter 9 verse 23, sa lahat ng gustong sumuko sa Kanya, sa lahat ng gustong sumunod sa Kanya, if anyone desire to come after me, in Luke chapter 9 verse 23, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. This is the challenge sa atin bilang tayo sumusunod sa Panginoon. Hindi dala ang ating sarili. Hindi dala ang mga ambisyon natin sa buhay. But to follow and to obey and totally submission to our Lord. Hindi tayo matapos. Kaya napakalaga na ito piliin natin ang pagsuko. Sabi ni Bill Bright, siya ang founder ng Campus Crusade for Christ. At dahil sa kanyang ministry, 150 million na tao ang nakakilala sa Panginoon. Ganda no ng kanyang ministry. Dahil sa kanyang pagsuko sa Panginoon, sa kanyang pagsunod sa Panginoon, ginamit siya ng Panginoon para i-share ang gospel. Alam niyo si Rick Warren, interview siya ni Rick Warren. Tinanong siya ni Rick Warren, bakit ganun yung blessing niya? Sa kanyang buhay, napakarami yung blessing. Ang sagot ni Bill Bright, sabi niya, yung bata pa lang siya, gumawa siya ng kontrata sa Diyos. Pinirmahan niya to, at sinulat niya sa ibaba ng papel, from this day forward, I am a slave of Jesus Christ. Kapatid tayo, naipagkontrata na ba tayo sa ating Diyos? Sa ating pagsuko sa Kanya? Or patuloy ba natin na ipag-struggle tayo sa ating Diyos? Gusto natin i-please ng ating sarili. Kapatid, always remember this. Nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya lamang. Nilikha tayo para magbigay ng kangitian sa Panginoon. Para sa kasiyahan ng ating Diyos. Ito ang pinakamahalagang gagawin natin. Napipiliin natin. We surrender to our God. The heart of worship is surrender. Ito ang mahalagang gagawin natin bilang mga nilikha niya, niligtas niya. Pinili niya sa kaligtasan. Dahil ito ang pinaka-mabibigay ng kasiyahan sa ating Diyos. Pag ang kanyang mga anak ay nagpapakumbaba at sumusuko sa Kanya. Maraming salamat po. Tapos na po ating Sunday School.
Thank you, Deacon. At salamat sa mensahe ng Panginoon sa ating pag-aaral ngayon sa ating Sunday School. At totoo na 'di ba, pag narinig natin yung word na surrender, ang nagbibigay agad yan ng negative na connotation sa atin, 'di ba? Pag sinabing surrender, it's about losing, ganyan, giving up. Pero sa konteksto ng salita ng Panginoon, it's actually winning pala. Kasi you give everything to the Lord sa makapangyarihang kamay ng Panginoon, which has the power over everything, and who is victorious over all things. So, magandang encouragement to sa atin ngayon, lalo na sa sitwasyon na meron tayo, na to surrender. Ano man yung nararamdaman mo ngayon, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, ano man yung naiisip mo ngayon, yung mga questions mo, Panginoon, you surrender it to the Lord. And that's how we can sincerely na maibigay yung worship sa Panginoon kapag siya na yung nag-work sa mga buhay natin. So, sa oras po na ito, open na po tayo for sharing ng inyong mga take-away lessons from our Sunday School. Meron po ba kayong mga gustong i-share? Mga take-away lessons po from our Sunday School. Yun po sa akin po personally, ako na lang mauna. Personally po, naging to sa akin, encouragement. Yung lesson natin today sa akin, naging encouragement siya na there will be things in the world na hindi ko maiintindihan at hindi ko maa-achieve hanggat hinahayaan ko na sarili ko yung mag-workout nun. Na dapat pala everything ay isusurrender mo sa Panginoon. Huwag mong iisipin na mas may alam ka na kaya mo kasi ganito ka. No? Lagi nating tatandaan na ang Panginoon ang naglikha sa atin. At yun nga, kagaya ng sabi ni Deacon kanina, na yung yung purpose natin, Panginoon ang nagbigay nun. So, hindi tayo ang magbibigay ng purpose sa sarili natin. We have to seek yung purpose ng Panginoon para sa atin. Kaya nga natin ito pinag-aaralan. At yun nga, yun lang, yun talaga. You have to fully surrender yourself sa Panginoon. Kasi kung magtitiwala ka sa sarili mo, hindi mo kaya. Ayun po. Sige po, the floor is open po to share your takeaway lesson. Magandang umaga po sa lahat. Good morning po. Good morning po. Morning. Sa akin, ang aking takeaway lesson ay yung not unless you fully surrender yourself to the Lord. Dun lang lalabas yung totoong personality mo. Kasi based on my experience talaga, nung hindi ko pa sinusurrender yung sarili ko sa Panginoon, yung stubborn ako eh. Lahat ng mga desisyon ko sa buhay, akala ko kaya kong isolve mag-isa. Hindi ko na kailangan humingi ng
knowledge ng Panginoon. Until na gumamit siya ng situation and people na para talagang mag-surrender ka sa kanya at ipakita niya na siya talaga yung dapat manguna sa buhay mo. Kasi ang sabi nga ni Teacher Ira, ang salitang surrender ay talagang negative. Pero kapag sinurrender mo sa Panginoon, kabaliktaran yung ibibigay niya sa'yo. Kaya mahirap mag-surrender kasi nga yung alam natin sa surrendering ay negative. Pero once na ibinigay natin yung ating sarili, nag-surrender tayo sa Panginoon, kabaliktaran na iniisip natin yung mangyayari. And true personality yung lalabas. Kasi nga, di ba, kung anak ka talaga ng Panginoon, dapat kung ano yung bunga, kung ano yung puno, yun ang bunga. Kaya yun yung personality na dapat lumabas sa'yo, yung katulad ng ama mo. So, we should surrender our life para talagang lumabas yung personality ng pagiging Christ-like. So, yun ang aking takeaway po. Thank you, Ate Al. Who else po would like to share their takeaway lessons from our Sunday? Good morning, fellow Christians. Ako is through experience na rin na di mo maiwasan na merong mga pangyayari sa buhay mo talaga na yun bang nakakalito na talaga na maano na sumasakit talagang ulo mo dahil hindi mo alam kung paano mo isolve. Pero pag sinurrender mo sa Panginoon, nasabihin mo, Lord, suko na ako. Lord, ikaw na lang bahala nito dahil talagang Lord, ikaw na lang bahala dahil tao lang naman ako, Lord. Kaya kapag sinasabi mo, hayaan mo na lang Panginoon na siya yung gumawa sa iyo, ipagkatiwala mo sa kanya lahat ng mga di mo maintindihan na pangyayari, gagawa siya ng paraan at sa bandang huli magiging blessing yun sa iyo, gaya nga ni Joseph na dumating siya sa point na worst situation niyan, yun pala is nagiging blessing rin yun. Dahil sa bandang huli, pinagpala si Joseph ng Panginoon. Kaya kapag mayroon tayong hindi magandang mangyari sa buhay natin, wag nating hayaan na talaga na kailangan isurrender na talaga sa Panginoon. Yun lang ma-share ko. Thank you, Ate Kleng. From ano po? Good morning, people. Good morning po everyone, no? Especially sa Bishera. Good morning po. I'm sorry, I won't be able to open my cam kasi madilim po dito sa pwesto ko, no? So dito lang po payapa sa pamamahay nito. So my takeaway lesson for this morning, ako kasi yung tipo ng tao na big dreamer ako eh. Hindi ako nangangarap eh. Nag-a-ambisyon ako yan. So, ganun ako, ambisyoso ako eh. Mataas ako kung mangarap, matawid talaga. And then, I always have plans. Hindi man ganun ka-establish yung mga plano, pero pag inilatag ko yung mga plano ko sa buhay, pag nilatag ko na yun, medyo, kumbaga, rough finish. Hindi man smooth finish yung mga plano. Pero pag inilatag ko na yung mga inisip kong plano, makikita ninyo yung progress nung mga steps papunta dun sa ina-ambition ko. So, ganun kasi ako na tao. And then, meron akong mga naging plano na hindi ko siya, so nagsiset ako ng timeline, nagsiset ako ng certain day, certain ganitong year, ganito na ako, may ganyan na ako. And then, hindi ko nahi-hit yung
yung goal. Hindi ko na-hit yung goal. So, ang ginawa ko, nag-adjust ako, nag-set ako ng panibagong timeline. Hindi ko na naman na-hit. That's the second time. The third time around na sinet ko, hindi ko ulit na-hit. So, ang nangyari, frustrations, no? Frustrations yung kinalabasan. So, sa akin, kino-commit ko naman yung mga plano. Pag ako kasi nag-isip, nag-ambition, ikino-commit ko, Lord, if you're willing, if it's your will, laging ganun. Hopefully mag-manifest, hopefully mag-materialize. Ganun ako. And then yun nga, tapos yung plans na yun, parang naisip ko I don't know bakit parang ayaw ibigay ng Panginoon. And then I just prayed, sige Lord, kung sinurrender ko na lang din kasi, sige Lord, hands up, ano bang gusto mo? Bakit hindi ito nagmamaterialize on my way of on my own perspective, no? Hindi siya nagmamaterialize. So, kayo na pong bahala. And then, after that, all the frustrations, all the all the comparisons, everything na nagbibigay sa akin ng stress dahil bakit ganyan? Bakit mabakit kasi ako kapag di ko nakukuha yung mga gusto ko, lalo na pag may ginawa ako para makuha ko yung gusto ko. So that time I've experienced so much stress, no, na ako'y sobrang almost ma-demotivate to live on, no. Ayoko na nagsasawa na ako sa buhay. Feeling ko lahat ng ginagawa ko failure. Feeling ko I myself failure. So yun yung sa akin. Yun yung parang naging problema ko. That's before. Actually, that's just last year. And then I decided surrender ko na lahat sa Panginoon. Then yun nga siguro from the Word of God na come to me, you're heavy laden, I'll give you rest. God gave me rest. Isinurrender ko na sa Kanya still I'm ambitioning yung ambition na yun. Yung iniisip ko na yun, ina-ambition ko pa rin siya. But kinumit ko na, isinurrender ko na sa Panginoon kung Lord, ano ba tong gusto mong gawin dito? Bakit naisip ko to in the first place? And then bakit ninais ko to? From there, nung binitawan ko na siya, hinayaan ko na siya sa Panginoon, doon nawala yung mga stress and naging yung anxieties, yung comparisons, naging peace, naging joy within me. At I know, continuous progress and alam ko kumikilos ang Panginoon sa buhay ko, gumagawa siya. And I don't know kung saan niya ako ililid, pero what I know and what I hold on to is the promise of God na kung ano yung gusto ko sa'yo, para sa'yo anak, that is more than your knowledge na the best. So ayun po ang sa akin na if we have something in us na nasasaktan na tayo, nahihirapan na tayo, it gives us anxieties, sleepless night, comparison, yung approval natin, even sa mga sarili natin, hindi natin makuha, nanliliit na tayo. If we surrender everything, all that sa Panginoon, doon tayo makakaranas ng peace and kapahingahan. And let's just hold on to the promise na if it's God's will, it's more than the best. Laging ganun. It's more than the best. Matutunghayan natin yan. Along the way, dun pa lang sa progressive steps mo dun, patupunta dun sa kung anong gusto mo, mapapansin mo, magiging mamamangha ka how extravagant, how richly God will make you realize kung saan ka niya dinadala. So,
surrender lang po natin yung mga burden, yung mga heavy, yung mga especially yung mga nais natin na mangyari sa mga sarili natin. I-surrender po natin. Doon tayo makakaranas ng kaginhawaan, and God will show His works towards us extravagantly. So yun po aking take out. Sharing, actually, it's my sharing sa atin lahat. Thank you. Thank you. Thank you for sharing. So yan nga yung sinabi ng lesson natin, na blessings ng surrender. We experience peace, freedom, and the power of God. Meron pa pong gusto mag-share? From Kabuko po. Good morning po. Yung lesson na para sa akin po yung lesson ko is surrender to God po. Syempre yung sinabi niyo po ate ay yung surrender means pagkatalo sa ibang tao, sa ibang tulad ng sa mga games like yung mga ML ganyan. Ang pag-surrender po kasi yung mga pagkatalo, mahina ka, talunan ka. Pero pinapakita sa atin ng Panginoon na mali yun sa Kanya. Ang pag-surrender is pagkapanalo. Once na nag-surrender ka, yun yung oras na pinalalo mo yung buhay mo. Ibig sabihin, yung pag-surrender is pagkapanalo. Then kailangan natin na surrender yung buhay natin kasi nga hindi natin kaya yung mga admit natin na mahina tayo, admit natin na hindi natin kaya na na manahan sarili natin kalakasan kasi hopeless tayo kasi mga mahina tayo nila lang. Kaya yung pride kasi natin yung naunguna kasi pagdating sa pag-surrender kay God yung pride natin na naunguna bago tayo mag-surrender. Pero alis natin sa buhay natin yung pride natin. Surrender kay God. Kung gusto mong manalo, kung gusto mong mapatagumpayan ang yung mga problema, mga trials, mga problems, unahin mo mag-surrender kay God bago mo unahin ng ibang bagay. Surrender kay God. Doon mo malalaman kung ano yung meaning ng pagkapanalo. Yun lang po. Amen. Ako naman, share ko, yung challenge ito para sa bawat isa, lalo na sa akin yung pag-surrender kasi lalo na may mga bagay ka na malaki ang tiwala mo sa sarili mo, parang ang hirap mag-fully surrender talaga dahil iniisip mo na hindi mo kailangan ng Lord kung magsusurrender ka dahil masyado kang believe sa sarili mo, gaya ko minsan. Dahil sometimes, di ko na hinihingi yung talaga yung nais ng Panginoon dahil iniisip ko na kaya ko na. But yun yung nagiging dahilan ng pagkatalo, pagkabigo. Gaya ng sinabi nga ni RJ, if you surrender your life to God, yun yung tunay na pagkapanalo. Kabaliktaran nito, kumbaga sa mga bagay na tinuturo ng mundo na yung pag-surrender, pagkatalo. Baliktad dito, pag sa Panginoon natin tayo nag-surrender, yun na yung pagkapanalo natin, di ba? Yung surrender dapat talaga, dapat pag sinabing surrender, whatever na sabihin ng Panginoon, kahit hindi mo man naiintindihan or feeling mo may disadvantage sa'yo, dapat sundin mo ito kasi yun yung pag-surrender. Means pag sinabi ng Panginoon na magpatawad ka, kahit mahirap, kung surrender ka talaga sa Panginoon, dapat mo gawin ito. Whatever talaga na sabihin ng Panginoon, dapat alam mo na siya ang Panginoon, siya ang Diyos, ikaw ay creator lamang niya. Saka wala tayong ibang choice sa mga anak ng Panginoon. Kung gusto natin ng better life, best life, walang ibang way. That's the only way is to surrender talaga. Wala nang ibang daan, kundi yun lamang. Kaya,
Yun lang yung may share ko. This is the only way to surrender kung gusto natin ng best life. Yun lang po. Thank you. Thank you. Go ahead, Joy. Yung sa akin po, yung natutunan ko po doon is yung, ayun nga po na hindi natin kaya i-handle yung natin, decisions or yung mga pangarap natin sa buhay natin kung hindi natin isusurrender kay God. At based on my experience din po sa sa pangarap ko, sa masyado po akong nangangarap na mataas, ganun. Tapos nakalimutan ko na hindi ko kayang i-handle yon kasi hindi ko pa nasusurrender kay God. Tapos, ayun po, naging motivation din po ako kasi kahit na may mga nagda-down sa akin o kaya nagbabash, ganon. Sinasurrender ko na lang po kay God yun. Lahat. Ayun po. Amen. Thank you, Joy. Sige po, meron pa po tayong 5 minutes for our sharing time. Hi, Teacher Ira. Sige po, go ahead po, Ate G. Apo. Ako naman yung natutunan ko bali regarding dun sa surrender. Sabi niya kasi what is means to surrender. So yung surrender pala is parang surrendering in order to change what needs to be changed. So ibig sabihin, kung gusto mong may mabago, kailangan mo talagang isuko kung ano man yun. Kasi hindi talaga siya ma-change unless hindi mo siya binigay kay Lord. So parang kapag nagawa mo yon, parang nandun na, lalabas na dun yung sinasabi na peace, tapos yung freedom, at saka yun nga, yung kumbaga nagkakaroon tayo ng power. Kasi madalas sa atin bilang tao, kumbaga minsan mas malaki kasi yung part na tao lang tayo eh. Kumbaga nawawala dun yung trust natin na meron tayong God na mas malaki sa lahat ng malaki. Kumbaga parang masyado tayong umaasa dun sa mga kakayanan natin na kung tutuusin, pag tiningnan natin yung sitwasyon, talaga namang wala naman tayong magagawa. Kaya ang nangyayari, kapag sobra yung tiwala natin sa sarili natin, kapag hindi natin nakuha yung gusto natin, so yun, nagkakaroon tayo ng doubt, kinu-question natin si God. At the same time, nag-aano tayo, kumbaga, naawa tayo sa sarili natin. Tapos, parang sobrang nawawala na tayo dun sa focus na kung tutuusin, di ba sabi nga ni Lord, kumbaga magtiwala ka lang sa Kanya. Kumbaga nawawala din yung pinaka-aim natin na dapat nagta-trust tayo palagi kay Lord. So yun yung sa akin na yung palang hindi ko pag-surrender. Kasi minsan marami kasi akong mga doubt na bakit Lord hanggang ngayon andito pa din ako. Bakit hanggang ngayon ito pa rin ako? Yung parang laging ganun yung mga tanong ko na kung titingnan ko naman pala is nasa akin talaga yung problema. Kasi parang ibinabalik lang niya sa akin na ano na ba yung ginawa mo para sa akin? Nagtiwala ka na ba sa akin? Naibigay mo na ba yan lahat sa akin? So yun yung pinaka problema na nagko-question tayo samantalang hindi po muna natin ina-analyze yung mga sarili natin. Kung may nagawa na ba tayo kay Lord na Hi. Ayun. So yun yung pinaka ko na dapat kumbaga kung gusto mong mabago yung buhay mo, kailangan talaga nating i-surrender kung ano yung mga kahit na sobrang bigat para sa sarili natin na ibigay ito. Kung hindi tayo maniniwala sa Kanya na mag-change talaga yung buhay natin, walang mangyayari sa atin. So, keep on trusting lang kay Lord na meron siyang plano palagi. Every time na nandito tayo sa mahirap na sitwasyon ng buhay natin, may plano si Lord. Meron siyang gustong ituro sa atin na dapat maging open tayo para sa Kanya. Kumbaga, wag nating isarado yung isip natin, wag nating isarado yung mga puso natin.
let it be. Kumbaga, i-open lang natin, pakinggan natin. Yun, kailangan natin talagang mag-read ng Bible. Kailangan natin mag-pray para makita natin kung ano yung plano ni Lord. At the same time, kung maibigay din natin kay Lord kung ano rin yung kailangan nating isuko kay Lord. So yun. Yun yung naging lesson para sa akin. Thank you. Thank you po, Ate G, and thank you po sa lahat ng nag-share ng kanilang takeaway lessons. Meron pa po ba? Last 1 minute po. Ano po? Kung wala na po, let's have our closing prayer po. Deacon Ira. Let's pray. We thank you and we all glorify you, Lord, sa mga salita na yung katotohanan, Panginoon, na tinuro niyo po sa oras to. Salamat po muli, Panginoon, dahil ang iyong banal na Espiritu ay patuloy na kumikilos, Panginoon, sa aming buhay. Nawa, Panginoon, sa hamon na yung salita, Panginoon, sa hamon na yung sangis ko ngayon, Panginoon, ang tunay na pagsamba, ang puso ng pagsamba ay pagsuko sa iyo, Lord. Bilang araw na to at sa tumatakbong araw, Lord, ng buhay namin to, Lord. Tulungan niyo kami na magpakumbaba, sumuko sa inyo, Panginoon. Dahil ito ang tunay, tagumpay ng buhay na to, ito ang tunay na successful na buhay na to, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil alam namin na kayo ang Diyos na tapat, Lord, sa iyong mga salita. Tapat kayo ang Diyos sa iyong mga pangako, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Patuloy na sa gitna ng mga kalungkutan, kapaghatian ngayon na pinagdadaanan po namin ngayon dahil sa pagkawala ng aming kapatid, Lord, sa pagkuha niyo para kay Kuya Jun, Panginoon. Lord, we thank you for everything, Lord, dahil kayo ang nakakaalam nito. Kayo ang may layunin nito, Lord. Sa ikabubuti namin, sa ikabubuti ng iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat po at kayo patuloy maging kaaliwan namin, kalakasan, at itaas sa iyong pangalan, Panginoon, sa iyong araw na tinakda, Panginoon. Maraming salamat po sa oras na to, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. And before po we proceed to the second part of